Magandang orasan naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ex-Senator Sonny Trillanes naghain sa DOJ ng reklamo laban sa 18 ex-Marines at iba pang mga personality na sina Mike Defensor, Attorney Levy Baligod, Jay Sonsa, Lorraine Bodoy at vlogger na si Cathy Binag. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Naghain ng reklamong perjury sa Department of Justice o DOJ si dating Senator Antonio Sonny Trillanes laban sa 18 na dating security personnel ni Saldico kaugnay sa mga allegations na nagsasangkot sa kanya na siya raw ay tumanggap ng $2 million para sa ICC operations. Ayon kay Trillanes, hindi raw totoo na siya ay tumanggap ng $2 million at iginit niya na paninira lang sa kanya ang paratang at paninira din ito sa mga investigator ng ICC. Pero hindi niya ikinaila na since 2017 pa, siya ay nakikipag-ugnayan na sa ICC sa pagkakalap ng ebidensya, testigo at lahat ng mga gawain para mapalakas pa ang kaso laban sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. At ayon sa kanya, ang nasa likod daw ng pagkilos ng mga 18 na ex-Marines ay ang Duterte camp. At naniniwala raw siya na darating din na aamin ang ilan sa mga 18 na ex-Marines kung sino ang nasa likod nila, kung ano ang plano nila at kung ano naman ang ibinigay sa kanila bilang kapalit sa kanilang ginawa. Kasama sa reklamo ni Trillanes ang dating broadcaster na si Jay Sonsa, dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, si Lorraine Badoy at vlogger na si Cathy Binag dahil sila raw ay instrumental sa pagpapalaganap ng mga maling allegation. Ngayong araw po ay ako ay nag-file ng iba't ibang kaso kina Levy Baligod dun sa 18 ex-soldiers, kay Mike Defensor, kay Jason sa Cathy Binag, tsaka Lorraine Badoy. Ito ay ukol dun sa kinalap nila na ako daw ay tumanggap ng $2 million panuhol dun sa ICC investigators. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay Saldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe dun sa trial, dun sa kaso sa Dahig. Ito na nga, nasa katuparan dahil kahapon ay sinabi niya na gagamitin niya yung mga aligasyon itong mga ginawa nila Levy Baligod. So hindi natin papayagan yan, kaya ito, nagkaso tayo ngayon. Nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. So marami pang ongoing yung investigasyon ngayon, at marami tayong nalalaman. At kinalaunan, ito ang sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas sila doon sa press conference. Nag-press conference sa mga 18 na dating security personnel ni Saldico at nanindigan na nagkatid sila ng pera kay ex-Senator Trillanes. Driver ako ni Boss Saldi. So ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo dinadala namin yung mali-malitang pira doon sa bahay ni former
Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldico. Yung kay Trillanes po, anong dineliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala po doon ay ni boss na si Mark Tiksay. Ba't alam nyo pong pera? Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon ay ang laman ng paper bag na yon ay pera at ibibigay nga kay former Senator Trillanes doon po sa Antipolo, sa bahay niya po doon. Pero, again, nasilip nyo naman po yung laman ng mga maleta po, di ba? Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipag-call? Alam namin sir na pera yung laman nun dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga pera na yon. So alam po namin na pera talagang laman nun. Kasi sa amin, sir, from the very beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ibaba yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang kinalaman si Sir Mike Defensor. From the very beginning kami, decision namin to buo. Nailahad na namin kasi sobra na mag-18 point something trillion ang utang ng Pilipinas. Paano yung mga anak namin? Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin dun sa araw yung mga anak namin? Saan namin pa? Kung ang pundo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hiling namin about isa sa amin mo. Siguro napapansin ninyo na kapag may lumalantad at nagsasalita ngayon laban sa Marcos administration o laban sa kalyado nito, lumalabas na iniipit, tinatakot o binabaliktad ang situation. Ang mga nagrereklamo, ang mga humingi ng investigation, ang mga may hinanaing laban sa administration o sa kanilang mga kalyado, sila pa ang iniimbestigahan. Bakit ganon? Lumalabas na sila pa ang may kasalanan. Bakit sinusupil ang mga mamamayan na magpahayag ng kanilang damdamin, na magpahayag ng kanilang hinanaing? Anong nangyari kay Sergeant Gutesa? Anong nangyari kay Congressman Kiko Barsaga? Anong nangyari kay Congressman Leandro Leviste? Kay retired Air Force General Romeo Pocis at yung mga iba pa? Ito na ba ang normal na ating kalagayan? Ano ang iyong pananaw? Please leave your comments below. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli, and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.